Sobrang dami na ng pagbabago kapag nag-apply ka dito. Marami pa rin nagtatanong kung ano ang agency na pinag-applyan ko papunta dito sa Denmark. Hi guys, long time no see, no vlog. Pagpasensyahan nyo na dahil sobrang busy lang sa ngayon. Halos kasi wala na kaming day off, kaya wala akong time para gumawa ng vlog. Ngayon gumawa lang ako ng video na to dahil hanggang ngayon marami pa rin nagtatanong kung ano ang agency na pinag-applyan ko papunta rito at gaano katagal ang process. Ngayon taon na to, i-update ko kung worth it pa rin ba mag-apply papunta dito sa Denmark. Dahil simula nung nakarating ako dito, sobrang dami na ng pagbabago kapag nag-apply ka dito. At ang agency na nagpali sa akin papunta dito sa Denmark ay ang Blue Collar Agency, o mas kilala sa Facebook page nila na Erika Blue Collar. Kung isa ka rin na nagbabalak makarating dito, para sa iyo ang video na to. Baka pwede pa-like naman at pa-share ng video na to, nang sa ganun ay marami pa tayong matulungan na kababayan natin na gusto makarating dito at magtrabaho. Para sa akin ay sulit pa rin kung dito ka mag-apply at dito ka makapagtrabaho. At syempre mas maganda pa rin kung manggagaling ka dito sa Europe country mismo kaysa doon sa Pilipinas. Unang-una, pag manggagaling ka sa Pilipinas, napakalaki ng gagastusin mo sa placement pay at kung ano-ano pa. Dahil aabot siya ng 500,000 o higit pa. Kasi ang sahuran dito hindi nagkakalayo sa sahuran ng Australia. Kaya ganun kamahal yung placement pay. At narito yung mga pagbabago na nabanggit ko. Nung ako nag-apply papunta rito, ang offer na per hour na binigay sa akin ay mababa. Unang dating ko dito ay ang per hour ko ay 173 lang. Tapos kalaunan nag-in-increasean ako ng 2 koron kaya naging 175 hanggang ngayon. Pero ngayon yung mga bagong dating ay malalaki na ang per oras na offer sa kanila compare sa akin. Dahil may bagong dumating sa pwesto namin, sa pwesto ko, ang pagkakaalam ko ay 190 ang per hour na offer sa kanila. Ang pagkakaalam ko sa mga bagong dumating, nagre-range ang mga offer nila sa 183 DKK up to 190 DKK. Yan palang panalo na. Tapos ito naman yung sinasabi kong malaking pagbabago compare nung pag-alis ko at sa mga bagong dating ngayon. Una yung sa sweldo, dahil sobrang layo sa agwat ng offer ko nung ako na-hire. Kaso ang naibahan lang sa mga bagong dating ngayon, kasi nung sa amin dati, libre yung TRC, hindi kami pinagbayad. Nung panahon na yon yung TRC sa amin ay nasa 6,100 DKK. Sa ngayon may kamahalan na siya. Nasa 6,800 more or less, mga ganun. At ang kinaibahan lang sa ngayon dahil pababayaran na sa inyo, pero hindi naman siya cash, installment naman tuwing sweldo. Kaya expected nyo bago kayo makapaldo after 1 month or 2 months pa. Kasi ikakaltas sa'yo yan yung pinambayad ng Blue Collar sa TRC nyo na 6,800. So magtatanong ka bakit ganon? Siyempre dahil din yan sa kagagawan ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya ganon. Naiintindihan ko rin yung Blue Collar Agency. Dahil siyempre malaki rin yung nalulugi sa kanila. Dahil yung iba nating kababayan, kapag hindi kinaya yung trabaho, natakas. O kaya naman, kapag hindi ka na-absorb ng company after 3 months probationary, kaya talagang luging-lugi sila.
Kaya di ko rin masisi yung Blue Collar kung bakit ganun ang nangyari. Sinarge na sa aplikante yung pagbabayad ng TRC dahil sa kagagawan din ng kapwa natin, Pilipino. Pero hindi ko naman sila masisi. Anong magagawa natin kung hindi talaga nila kaya? Kaso nga lang, ang masasakripisyo niya yung mga susunod na gustong mag-apply dito. Unang-una, maghihigpit na pagdating sa pag-hire. Hindi na sila basta-basta ganun-ganun na lang mag-hire. Kaya sa pinagdaanan ko. Pero ang pagkakaalam ko, ganun pa rin naman kabilis sa ngayon. Kapag nag-apply ka at nasilik ka, nagre-rinse lang yung process 1 to 3 weeks. Tapos makakarating ka na agad dito. At pagdating mo dito, magsisiri ka tapos diretso ka na trabaho. O minsan nga, nagtatrabaho ka na. Saka ka pa magkakaroon ng schedule papunta ng siri. Ngayon, liliwanagin ko lang yung ibang mga kapanood na hindi pa kabisado ang kalakaran dito. Kung ano ang ibig sabihin ng siri. Ito ay ministry. Kung tawagin dyan sa Czech Republic. Magpaprocess ng TRC mo. At lagi kong sinasabi sa mga nagdaan kong mga video na hindi basta-basta yung trabaho dito. Talagang mabigat yung trabaho dito. Kaya kung hindi ka sanay sa hirap ng trabaho, pwede ka mag-isip o ano pa man. Pero hindi ko nilalahat dahil maraming company ang hawak ng Blue Collar. Ang sa akin lang, kapag napunta ka dito sa company namin na DS Steel Construction, gaya ko as CNC operator, hindi talaga madali ang trabaho dito. Dahil mabilis yung proseso at mas production siya. Ganun talaga. Kapag malaki ang sweldo, asahan mo na. Mahirap din ang trabaho. Huwag ka na mag-expect. Kapag malaki ang sweldo, bibihira lang mangyari iyon. Na malaki ang sweldo at magaan ang trabaho na mapupuntahan mo. At ganun pa rin yung sistema. Kapag nagtanggalan dito, on the spot, walang pinipili, under agency ka man o direct pa sa company. Pero nangyayari lang yan kung wala gaanong gawa o kaya wala gaanong order. Kaya nagbabawas ng trabahante. Ngayon ibabahagi ko lang ang pakiramdam ko. Sa mahigit 1 taon ko na dito, kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi gaya sa ibang company na pinanggalingan ko na ikaw ang susuko sa trabaho. Pero dito, hindi ka pwede magkampante. Anytime pwede ka mawalan ng trabaho. Maraming tsansa. Unang-una kapag nakasira ka sa trabaho. Kaya marami kang rejection. Pero ang kinaganda naman dito, kapag good record ka, pwede ka ulit kontakin as long as nandito ka pa rin sa bansang Europe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog. Alers.